Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Emmanuel O. Alejandre. Ito po ang aking daily devotion para sa ngayong July 5, 2024, no? Magandang araw po sa ating lahat. For today's topic, we are going to talk about how God remembers you. Tayo po ay naaalala at hindi makakalimutan ng ating Panginoon, no? And nakasalalay po sa atin at sa ating mga desisyon kung paano tayo aalalahanin ng ating Panginoon. Our decisions will lead to our reputation in heaven, no? And mababasa po natin yon sa pamamagitan ng pagbabasa ng 1 Corinthians chapter 15 verse 58, which says, "Therefore, my dear brothers and sisters, stand firm, let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain." Sa Tagalog, kaya nga mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag. Maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon, dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Marami po tayong may hinuha dito, no? And isa rin pong message ng 1 Corinthians chapter 15 is ang resurrection po ay totoo. It is proven. And it is stated in the Bible na after sa buhay natin dito sa mundong ibabaw, there will be resurrection. Na tayo mamumuhay ng everlasting, eternal sa piling ng ating Panginoon. At mahalaga po na we use resurrection as a foundation for our faith. Ngayon, ano bang ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin po nito, lagi po nating alalahanin na totoo ang resurrection. Na after ng buhay natin sa mundong ibabaw, meron pa tayong isa pang buhay na hindi nagtatapos sa piling ng ating Panginoon. So we should do everything we can using our power here on earth, our earthly possessions, to further the work of God, to expand His territory. Pangalawa po, resurrection inspires us to give ourselves fully to the work of the Lord. Dahil nga po aware na tayo na merong life after life, kinakailangan nating maging resilient, kinakailangan nating mag-effort upang maging karapat-dapat tayong mapalagi sa kingdom of God. And pangatlo po, the resurrection is the reason our service is not in vain. Ito po ang dahilan kung bakit lahat ng ginagawa nating mabuti sa mundo ay may kabuluhan. Hindi pagtapos nating mamatay ay wala na ang lahat. Maaaring hindi po natin kayang dalhin ang mga riches natin, yung mga ari-arian natin sa afterlife, pero dadalhin po natin at isasaharap po natin sa Panginoon ang lahat ng kabutihang inialay natin sa Kanya. So let us all be faithful, let us all be tapat sa kung ano man yung mission na binigay sa atin ng ating Panginoon. No? We should stand firm and let nothing move us. Hindi porket masama yung taong nakapaligid sa iyo is magiging masama ka na rin. You should be the one that breaks the chain. Hindi ka dapat magko-confirm sa kung ano man yung patterns na nandito sa mundong ibabaw. Kasi yung ibang karamihan sa mga patterns of behaviors na makikita natin sa mundong ibabaw, mapanlin lang. It is there to deceive you, to stray you away from the path of righteousness. Pangalawa po, let us always give ourselves fully to the work of the Lord. Kaya po tayo binayaan ng Panginoon ng maraming talento upang gamitin po natin iyon upang mas lalong mapalaganap ang Kanyang salita. Mas marami pa ang taong maniwala sa Kanya. At mas marami pa tayong pwedeng itulong sa mundo in which He created. Lagi po nating tandaan na lahat po ng possessions natin, lahat ng kaya nating gawin ay nagmula sa ating Panginoon. So we should give back. Let us use the abilities that we have to help those in need, to help the church, to help everyone. Dahil yun po ang kagustuhan ng ating Panginoon. And let us be generous, knowing that each act of kindness will never be forgotten. Ito yung sinasabi ko kanina na God remembers us. Hindi po tayo makakalimutan ng Panginoon. Lalong-lalo na, hindi niya makakalimutan lahat ng ginawa natin habang tayo nabubuhay pa. Sabi nga po sa Hebrews chapter 6 verse 10, God is not unjust. He will not forget your work and the love you have shown Him, as you have helped His people and continue to help them. So lahat po ng kabutihan, lahat po ng Christ-like responses na perform natin habang tayo nabubuhay, yan po ay
panghahawakan natin kapag nakaharap na natin ang ating Panginoon. Ang kanyang assessment para sa atin, no? Para naman po sa discussion, sasagot ko sa tanong ni Pastor Russell na since God will never forget all our good works, how does this truth affect the way we live? Simple lang po, maaapektuhan po nito ang ating pamumuhay sa pamamagitan ng we will be more aware of the effects and the impacts of our actions. Dahil po doon, mas bubutihin po natin ang ating mga desisyon. Mas magiging karangal-dangal ang ating mga actions dahil alam po natin na God will never forget our good works. Yun lang po, muli ako po si Emmanuel O. Alejandre. Ito po ang aking daily devotion para sa ngayong July 5, 2024. Maraming salamat po, pagpalain po tayong lahat and let us all give glory to God.